Hello po, good morning, good morning, good morning po. Wala po sa loob ko na ano pala po ako, video. Good morning po sa inyong lahat. Muli po, ang eksperyensyadang terapista. Mag-review po ulit tayo tungkol po sa bones. Napakahalaga po na malaman po natin ang parte-parte po ng ating katawan. At umpisahan nga po natin sa 12 parte ng ating buto. At ito nga po ay binubuo ng 12 parte. Ang bones po ay binubuo ng skull, mandible, vertebrae, clavicle, scapula, manubrium, body of sternum, xiphoid process, ribs, humerus, radius, at ulna. Meron po akong gagawin. Gayahin niyo po ako para malaman po natin kung may problema na po ba tayo sa ating katawan, na kapag po naramdaman natin ay kailangan na po ba natin magpunta sa ospital, dapat na po ba tayong magpa-check up, or pwede pa naman pong hindi pa at kaya pa po sa vitamins. Di po ba? Ang mga isi-share ko po sa inyo ay lubha pong napakahalaga at kapaki-pakinabang, lalo na po sa mga indigent people, sa mga mahihirap po na talaga naman pong wala pong kakayahang magpa-doktor or ma-confine dahil nga po dala ng kahirapan. Ang lahat po ng yan ay aking pinagdaanan, kaya nais ko pong ma-share sa mahihirap, kahit na rin naman po sa lahat po ng taong may interes na gusto pong maintindihan ang aking mga ginagawa. At inuumpisahan ko nga po ang lahat sa pagtuturo kung paano ko po narating ang pagiging isang eksperyensyadang terapista. Alam niyo po ba na ang touch, pag po humipo po tayo sa ating katawan, iyan po ay may kukonsider na po nating massage, dahil massage is a touch. Yan po, di po ba? Heto na nga po tayo sa ating re-reviewin. Alam niyo po ba na ang bones, ang ating pong buto, ay may 12 mahahalagang parte po. Dahil dyan po, pumapasok ang ating mga ugat, ang ating pong nerve, arteries, at veins. Yan pong mga partition po na ating buto ay napakahalaga pong maintindihan at malaman po natin, lalo na nga po ang mga mahihirap na kagaya po ng mga pinagdaanan ko. Hindi ko po hinaano ang mga, hindi ko po tawag dito, minamaliit ang mahihirap, dahil kaya ko nga po sinishare sa mahihirap, dahil baka mas mahirap pa po ang mga pinagdaanan ko po sa inyo. Kaya gusto ko lang pong ma-share sa inyo kung paano ko po narausan ang kahirapan ko pong sinasabi. Hindi lamang po sa kahirapan ng pera, lahat na po, kahirapan ng kalooban at damdamin, kahirapan po sa buhay, talaga naman pong napakahirap. Kaya nga po palagi ko pong sinasabi na mahirap po ang maging mahirap. Ngayon po, yan po pagiging mahirap po, yan po ang aking ginawang inspirasyon. Dahil marami din po ang mga nanghamak, ng api, ng alimusta, lahat-lahat na po. Sabihin na po natin na mahal ko po ang Diyos, kaya minahal din po ako ng Diyos. Ngayon po, nabinigyan po ako ng ilang beses na pagkabuhay, dala nga po ng mga pinagdaanan ko pong pagsasakripisyo at hirap, ay ito po ang aking narating. Narating ko po ang pagiging isang eksperyensyadang terapista, dahil hindi po ako sumuko sa buhay. Kaya kahit po sa kabila po ng kahirapan, pinilit ko pong umahon, nagtiis. Kaya po, wag po kayong maiinip, dahil po lahat po ng hirap ay may kapupuntahan pong liwanag. Samahan niyo po ako sa aking journey at isi-share ko po sa inyo ang aking kaalaman, dahil napatunayan ko pong iba ang may alam. Di po ba? Yan nga po, ang ating pong buto o bones ay binubuo po ng 12 parte. Ito po ay ang ating skull, mandible, vertebrae, clavicle, scapula, manubrium, body of sternum, xiphoid process, ribs, humerus, radius, at ulna. Ngayon po, dahil nga po sa mga experience ko,
ay naunawaan ko po kung saan-saan po ba ng parte ng ating katawan na naroroon ang aking mga sinabing buto. Gayahin niyo po ako at baka po may maramdaman po kayo at may matutunan po sa isi-share ko po sa inyo. Ganito po ang ating gagawin. Pag po nakaganyan ang ating palad, yan po ay tinatawag na supine. Pag naman po nakataob, yan po ang tinatawag na prone. Pag naman po yan ay ating itinayo, yan po ang tinatawag na ating anterior o yung harap na bahagi. Pag naman po yan ay tinalikod o ako po ay tumalikod, yan naman po ang tinatawag na posterior. Dapat po, meron po tayong alam dahil ako po ay kasalukuyan pong umiintindi o iniintindi po yung mga hindi ko po natutunan nung panahon po nang ako ay nag-aaral. Dahil ako nga po ay isang solo parent, nag-aral, pero hindi ko po naiintindihan yung mga itinuturo dahil dala nga po ng 3 po ang aking pinagka-college noon at sa kabila po noon, ako po ay nag-aaral at nagtatrabaho. Sa madaling salita, working mother at working student po ko nung time na yon. Kaya ngayon lamang po ako bumabawi. Pero sa kabila po ng lahat, dahil po wala na po akong pinag-aaral, nakapagpatapos na din po ako. Kaya ang sarili ko po ay maluwag na po sa oras para intindihin kung ano po yung mga hindi ko naintindihan dati. Gaya nga po niyan, di po ba? Alam ko na po yung anterior, yung posterior, yung supine, yung prone. At marami pa po akong gustong malaman. Kagaya nga po nitong sa buto, gayahin niyo po ako. Dahil kapag po ginawa niyo po ito, ay mararamdaman niyo pong may kakaiba na pala sa inyong pangangatawan. Kagaya po ng pag gumanyan po kayo, yan po ay ang ating iskalang ating bungo. Itaas niyo pa po dito, ganyan po ang position natin. Naka-prone po yung ating mga palad. Tapos po, igaganyan nga po natin sa ating ulo. Mula po dito sa pinaka dulo ng taas ng tuktok ng noo, ganyan po, pababa. Hagurin po natin ng paganyan. Maghagod po tayo ng vertical at horizontal. Yan po, paganyan. Tapos naman po, basta ganyan lang po yung position natin, ha. Ganyan po yung ating daliri. Tapos, iganon-ganon nyo rin po. Sa madaling salita, kamutin na lang po natin ng ganyan ang ating ulo. Ganyan po. Praning man po, di ba? Unique. Kung nasa loob lang po kayo ng kwarto. Pero yan po, sinasabi ko po sa inyo ay napakahalaga. At ipagpapasalamat niyo po sa inyong sarili na sasabihin niyo pong tama pa lang aking mga sinasabi. Na sa pamamagitan lamang po ng pagkamot-kamot, ganyan po. Napakahalaga din po kung kayo naliligo dahil nun lang po kayo may time. Pwede po kayong habang naliligo, nagsashampoo, kamutin niyo po ang inyong anit ng pataas pababa. Pag ganyan-ganyan po. Nagkamot-kamot lang po kayo sa ulo pero may pakinabang. Pag po kasi gumanyan kayo, mararamdaman niyo po na may bukol-bukol po sa inyong ulo. Yan. Meron na po diyang mga knots, ganyan po. May mga bukol-bukol. Baka po mamaya, notes na po yun na kailangan na po talaga nating ipadoktor. At magiging sanhi na po ng pag nakaramdam na po kayo dyan ng mga bukol-bukol, masasabi na po yan na isang tumor. Pero kung ikaw po ay may alam, dahil po ang meaning ng tumor ay bukol. Kaya di po ba, sabi nga po sa inyo, bilang isang mahihirap po tayo, na pag naintindihan po natin ang ating mga ginagawa, hindi ka po magpapanik, hindi ka po matatakot na meron ka na palang tumor. Di po ba? Dahil ang kahulugan lamang nga po nun ay bukol. Pero kung alam mo po kung saan po nakaparte ang iyong bukol, dahil lang po sa pamamagitan ng iyong pagkamot-kamot, dapat ka na rin pong maalarma at maagapan po hanggang maaga. Makabili ka na po ng vitamins at makapagpa-check up na po sa doktor habang maaga pa dahil mabibigyan ka na po ng mga sapat na gamot na naaayon po sa iyong nararamdaman. Di po ba, ayan na po, meron na po tayong iskal. Kumamot-kamot ka lang pong ganyan sa iyong bungo, marami ka na pong mararamdaman at natutunan dyan sa iyong pagkamot. Napaka-easy lang po niyan kasi hindi ka po mapapasama dyan dahil kumamot ka lang sa ulo mo. Tapos, nakaramdam ka na po dyan ng mga bukol-bukol. Di po ba? Tapos po, ang sunod naman po, pangalawa po sa ating parte ng buto,
o bones ay ito pong ating liit.